Hello guys, welcome back ulit sa ating channel. Meron tayong panibagong gagawin na isang amplifier. Ito yung model niya. K-Audio amplifier model KE-711 Plus. Ito yung harap ng amplifier niya. Kung saan meron siyang master volume, yung left and right. Individual volume para sa left saka sa right niya. Tapos sa baba, meron ulit yung volume, low, mid, high. Para sa pinaka-tone control niya. Tapos ito yung input sa auxiliary, USB, Bluetooth. Tapos yung loud niya. Tapos ito yung sa Bluetooth section niya. Tapos dito sa may bandang kaliwa, ito na yung sa pinaka-mixer amplifier niya na yung para sa mic 1, mic 2, mic 3. Sa bandang ibaba, ito yung control ng mic. Meron din siyang volume, low, high, repeat, saka delay. Ito yung pinaka-control ng mic. Tapos ito sa pinaka-main amplifier. Yan yung harapan guys. Sa likod, ito yung likod. Yan yung likod niya. Meron siyang output para sa subwoofer. Isang input para sa auxiliary. Tapos output input para sa connector ng effector niya. As output ulit para sa record, output ulit para sa line. Yung maximum power output na nakalagay sa kanya is 600 watts times 2. Ayun nakalagay sa kanya maximum output power 600 watts. Tapos speaker, dalawang 8 ohms. Ayan guys, K-Audio KE-711 Plus. Ayan yung likod. So ngayon, buksan naman natin kung ano yung laman itong K-Audio. Guys, yung laman niya, meron siyang dalawang capacitor na meron value 10,000 microfarad, 80 volts, dalawa. Tapos, yung transformer niya, may AC input na 230 volts, 60 Hz. AC output niya, 42 volts, center tap. 0 volt, 42 volts uli. Tapos merong isang 20 volts, center tap uli, 0 volts, 20 volts, saka 0 volt, dash 9. Hindi na center tap. Ibig sabihin yung 42 volts, 0 volt, 42 volts, center tap para sa supply sa main amplifier. Yung 20 volts naman para sa op-amp, sa pinaka mic mixing niya. Saka yung 09 volt para sa blower. Yan, ayun yung laman ng KE-Audio 711. Bali, 8 yung output niya. 4 yung isang channel, 4 yung kabila. Simple lang siya pero ang kagandahan ng yung transformer niya, malaki. Saka mataas din yung supply voltage niya, 42 bali. Mas malaki yung capacitor na kalagay niya. 80 volts. Sa 733, 63 volts lang. Ito mas malaki to, mas mataas ang wattage nito kumpara sa 733. Itong KE-711. So ngayon guys, ang problema nito kasi naglagay yung may-ari nagdagdag ng panibagong speaker. Sabi niya nagdagdag daw siya ng panibagong speaker na 15 inches ata yun. Basta sabi niya nagdagdag siya ng speaker tapos na nangyari, umusok na raw yan. Ganyan na nangyari. Pero yung kabila, kung mapapansin nyo, wala siyang naging problema. Itong side lang na to. Kasi dito guys, yung nakikita natin sa kanya, problema sa kanya, ayan. Yung mga nasunog na component, ayan munang papalitan natin. Ayan. Ito, ayan sunog siya. Ayan, sunog. Tapos ito sunog din. Wala akong pamalit. Kaya ginawa ko, sinarado ko muna. Tapos, ngayon ko na lang siya tutuloy. Yung dito, tinanggal ko na. Close-up lang natin. Yung dito guys, tinanggal ko na. Tapos, yung dito, ito yung wala akong pamalit. Kaya pansamantalang sinarado ko, ininto ko muna pagbablog. So ngayon, habang ininto ko siya, naisipan ko na tanggalin na yung mga rito guys. Ito. Habang naghahanap ako ng pyesa guys,
Ito, naisipan ko na tanggalin muna yung mga volume control dito. Ito yon sa preamp niya, ayan. Yung sa harap. Ayan yung sa harap. Ayan, yung iba, ito to, pinalitan ko na yan, pati yung dalawang volume dito. Ayan. Ito guys, pinalitan ko na to. Ayan, tapos ito sa baba, pinalitan ko na rin to. Tapos ito, sa preamp niya. Ayan. Pinagtatanggal ko na, kung ano lang meron, yun lang muna pinalitan ko kasi yung nabili kong mono na 50k lang, wala akong 100k. Meron lang ako mga 100k na stereo, 50k na mono. So, nag-ano muna ako ng mga piyesang pamalit sa kanya. Ayan guys. Mamaya tapos natin palitan, pa-explain natin kung paano connection itong mic mixing na to. Yung pansamantala guys, papalitan ko muna lahat yung mga component. Ang ginawa ko ganito. Yan, ganito na para mabilis lang. Ito na yung mga pamalit ko sa kanya. Andito na yung mga resistor, transistor, mga driver na transistor. Nandito na sa kanya para mabilis na patapos ko agad. Kasi yung mga driver niya, shorted din. Ayan. Yung NP, complementary lagi ang dalawa na yan. Magka-partner lagi. So ngayon guys, standby lang. Papalitan ko siya muna. Kukumpletuhin ko muna paglagay dito sa mga control ng mic. Standby lang. Papalitan ko muna. Yung iba dito guys, napalitan ko na. Ang nangyari lang kasi, ito 50k, ito lang meron na mono. Mono na 50k lang meron ako. Yung 100k, wala akong pamalit. So, yung mga ganito na 100k, di ko na muna siya nilagyan. Bumili muna ako. Ito na nga yung mga 100k na 100k na ipapalit sa kanya ngayon. Kasi ang usapan namin na may-ari nitong ampli, lahat papalitan. Gagawin bago lahat ng volume niya, mga potentiometer niya. Mula sa volume ng amplifier, tone control hanggang sa lahat ng na control ng mic, papalitan ng bago. So ito na yan lahat guys. Ito na yung mga lahat pinagpapalitan. Yung galing sa kanya, yan na lahat. Ayan o. Ganito kadami. Ito guys, tapos na. Itong pangalawa. Sarap gumawa pagka kumpleto ka ng pyesa. Kumbaga sasalpak mo na lang. Pero kasi yung nagbablog ka tapos maghanap ka ng pyesa, isa-isa mo paghanap pa lang. Siyempre sa dami ng natin, hindi natin may iwasan na dami ng pyesa natin, hindi may iwasan na maghanap ka pa, matatagalan ka pa maghanap. Pagkakakain ng oras, sayang yung oras na guys, pangalawa, ayan. Pangalawa, tapos pangatlo. Ito yung pangatlo.
tapos na. Last. Ito yung last. Ayan guys, tapos na natin siyang palitan. Bali, ito yung mic 1, mic 2, mic 3, tapos yung volume yung pinaka-control, volume low high, tapos repeat delay. Tapos ito yung sa mic niya, ang control niya. Nakalagay dito is volume, balance, echo, low, mid, high. Ayan, ito yung mga ano niya. Yung mic 1, mic 2, mic 3. Tapos guys, ang connection niya, kung mapapansin nyo, yung connection dito nakalagay B+, ground, B-. Supply ng op-amp yan guys. Pagka magtutroubleshoot kayo rito, tingnan nyo kung may mga supply yung op-amp nito. Yan, kung may supply naman yan at ayaw gumana, maaaring sira yung op-amp IC mo, pero dapat may supply ka. Kasi bihira naman masira yung guys. Bihira masira itong mga op-amp IC na to. Kailangan lang, sure nyo lang na may supply siya. Tapos, after ng B+, ground, B-, mic R, mic L, left channel, mic R, right channel, tapos echo sa baba. Tapos, pinasa lang din sa pangalawa, yan, nagdalawang connection siya. Ganon din ang connection. Sa pangatlo, ganon din. Ayan o. Ganon pa rin guys. No? Ibig sabihin, kahit magdagdag ka pa na magdagdag, ganon pa rin ang connection. Para lang siya parallel. Lahat ng connection niya parallel. Ayan. Di naman kayo malilito guys eh. Kung ano yung mic 1, mic 2, mic 3 o mic 6 pa yan, hanggang ilang mic pa yan. Ang connection niya pare-parehas lang. Kung saan, yung pinakauli yung control niya. Parang pinaka-tone control ng amplifier. Kung yung amplifier may tone control sa mic, meron din. Para matimpla niya ng maayos. Pumunta naman siya ng, ito yon. Pumunta naman siya ng volume. Yan, dito guys. Pumunta yan dito. Yan, pumunta rito ng volume natin. Yung volume L, volume R, ganyan. Left and right. Kasi merong amplifier natin, meron siyang individual na volume kung saan yung input ng amplifier pumunta dito yan. Pumunta ng volume control amplifier natin. Ibig sabihin, out ito, lahat nitong out pumasok dito sa in ng amplifier natin, min amplifier. Tapos ito preamp, pumasok sa input ng min amplifier natin. Ganun ang connection niya guys. Kahit napakadami yan, isa lang ang function niya. So ngayon, ang gagawin natin, ibabalik ko muna to dito sa butas. Ibabalik ko muna guys. Standby lang. Tapos, ito guys, napalitan ko na rin to.
Kaya ibabalik ko muna siya bago na lahat ng control niya. Ayan, babalik na lang yung volume knob, yung mga knob sa kanya. Ayan guys, naibalik na natin. Kulang nga lang ng knob dalawa. Ayan guys, tapos na natin gawin yung section na to. So, tatakpan na muna natin siya. Ito yung mga nasunog na pyesa guys. Papalitan muna natin. Saka ito yung sa pinaka BB multiplier ng driver. Transistor yan, biyak ko. Papalitan muna natin siya. Ito rin pala guys, ito mga transistor na resistor na to, ayan. Kasi itong apat na to, yan, itong apat na to na transistor, dalawang pares para sa isang channel. Ngayon, kung mapapansin nyo, meron dito resistor na 47 ohms na 1 watt, lahat yan sunog. Yan, yan, mapapansin nyo, sunog siya, yan. Sunog. Ay, ito pa yung isa. Bali, apat yan. Eh, 47 ohms. Katabi ng 0.25 ohms. Tapos dito, meron din dito. Yan, ito. Saka yan. Yan. Papalitan muna natin lahat yan. Itong mga 47 ohms na 1 watt, buo pa naman siya. Kaya lang papalitan na rin natin para sigurado kasi sunog na eh. May continuity pa rin. Ano? So gagawin natin, papalitan muna natin yung apat na. Sekreto ko nito guys, pagka akong gumagawa. Lahat ng component na sa palagay ko sira, ipo-pull out ko muna yan sa circuito. Halimbawa, ito, sunog yung mga resistor. Para hindi kayo mahirapan i-troubleshoot yan. Lahat ng mga sirang component, alisin nyo muna sa board. Kaya ito may mga sunog na ito, sunog, ito. Tatanggalin nyo na muna lahat yan. Tapos yung mga nasunog na resistor, sundan nyo yung mga pinuntahan lahat ng mga nasunog na component, resistor man o transistor. Sundan nyo yung pinakahuling pa na pinuntahan nun. Sigurado yun, meron pa mga sira. Ngayon, pagdating doon sa pinakadulo na wala nang short, okay na yung sinundan yung component. Ibig sabihin, okay na yun, hanggang doon lang yung mga sirang pyesa. So, ang gagawin ko, lahat to tatanggalin ko muna isa. Lahat ng mga sira, pati itong mga sunog na ito, saka to, lahat yan tatanggalin ko muna. Tapos, ititest natin ng isa-isa.
Ayan guys, parang ginagawa ko rito, lahat ng sirang component, tinatanggal ko muna sa circuito. Halimbawa, ito, 4 na output, tinanggal ko. Tapos itong driver niya rito, yung malit na transistor, parang ganito yan sa kabila. Ito yan siya guys, yung nakatago. Ayan, ayan yan. Ayan yan. Ito yung dito sa kabila. Shorted. Ayan, shorted siya. Tapos itong 4 na output, chichikapin ko ito. Itong 4 na output, titingnan ko kung ilan ang sira. Tapos yung 4 na resistor na 0.25, tapos mga resistor dito, saka yun dito. Yan, tinanggal ko na siya para sabay-sabay ko papalitan. Sa tingin ko wala na akong nakitang sira. So ngayon papalitan ko muna. Guys, saka times 10 tayo. Analog, gamit ang analog. Check upin natin yung mga transistor. Buo siya guys, buo itong isang A1943. Tapos ito 5200, check natin kung buo. Shorted. Hanggang sa pag sumagad yung pointer hanggang 0 ohms, ibig sabihin shorted siya. Sa unang test pa lang pumalo na kagad sa pinakadulong-dulo. Pag binaliktad natin, ganun pa rin. Kahit saan may yung test rod, shorted. Sa sira. Tapos ito, 5200 ulit. Ganun din, shorted din. Kasi ito yung base yan Ito yung base, collector, emitter. So, kailangan papalo yung base collector, base emitter. Pag binaliktad, dapat hindi siya papalo yung base collector, base emitter. Ito, pumapalo na, baliktaran. Madaling salita, sira din siya. Itong isa, A1943, sira. May leak. Yung base emitter niya, may leak na siya. Yung base collector as in shorted kahit baliktaran. Yan. So sa transistor, output transistor, 3 sira. Isa lang ang buo. Yan, isa lang ang buo. Ganun pa man, papalitan na rin natin yung 4. Ayan guys, ito yung ipapalit natin 4 na transistor na output. Pag check ng buo nito, halimbawa kung ito yung base collector emitter, yung isang test rod, itututok mo sa base. Yan, pumalo. Itong base, pumalo sa base collector, base emitter. Kailangan pag binaliktad mo yung test rod mo, hindi siya papalo. Baliktarin natin yung test rod. Yung itim ang lalagay ulit natin sa base. Kailangan hindi siya pumalo. Yan, hindi siya pumalo. Ibig sabihin, good. Yan. Collector emitter, wala rin dapat na palo. Ito, ganun din. Yan, pumalo siya. Pag binaliktad, dapat hindi siya pumalo. Yan, kailan magkaiba? Kung kanina, itim ang nilagay rito, pumalo magkapareho dito. Kasi nga yung isa, NPN, yung isa PNP. Pag NPN, ito, halimbawa ito, 5200. Yung pula, ilalagay natin sa base. Hindi siya pumalo. Ibig sabihin, yung itim na test rod, ang pag nilagay mo sa base, yun ang papalo. Pero dito sa isang transistor,
A1943 kabaliktaran naman. Kung kanina pula, ito naman itim. Ay hindi, yung kanina itim ba yun? Dito naman pula. Ayan, pula siya. Kasi ano siya, NPN saka PNP. Magkaiba yung configuration niya pagdating sa sa base. Baliktad yung polarity. Yan guys, ganyan lang pag-test ng transistor kung sira o buo. Kailangan pag tinapat mo rito, itong dalawa, base collector papalo, base emitter papalo. Pag binaliktad mo siya, na-reverse mo to, dapat pag base collector hindi siya papalo, base emitter di rin dapat siya pumalo. Pag pumalo pareho, sira. Tapos itong apat na resistor guys, 0.25. I-times 1 lang natin. Tingnan natin kung ilan ang sira. Ito open siya. 0.25 open. Sira siya. Ito open din. Ayan, open din siya. Pumapalo naman tester natin. Open din siya. Tapos itong isa. Bali dalawa yung sira sa kanya. Sa resistor na 0.25, dalawa yung sira, dalawa yung buo. Yan, ito yung buo. At ito yung sira. Ayan, open siya. Ayan, di pumalo. So, may nakanda na rin tayong pamalit. Ito, ayan, 0.25. Ayan, pumalo siya. Tapos, itong dalawang resistor. Ayan, pareho sunog. Ayan, papalitan din natin yan. So guys, tapos na natin palitan yung mga piyesa sa kanya. Saan itong apat na to, transistor na yan. Yung NPN saka PNP. Pinalitan na. Tapos ito. Ayan, itong apat na yan. Tapos dito sa 0.25, dalawa lang ang bumigay. Pero itong dalawa buo pa. Tapos itong driver niya, itong driver na C2073 saka E940, parehong sira. Tapos yung mga sunog dito na resistor, yan, pinalitan na rin natin. Ito, saka itong dalawa. Saka yun dito guys sa dulo. Ayan, ito. Ayan, saka ito. Pinalitan na rin. Ito, saka ito, pinalitan na rin. Rito sa input, na tinatawag na differential amplifier. Dito na kasi dinidevelop yung low signal. Hanggang dito sa transistor na to guys, ito, saka to hanggang dyan lang yan. Pagdating dito sa driver na to, itong driver na A940 saka C2073, high load na yan, high current load na yan. Para sa pinaka main output ng amplifier. Kapag nasira tong apat na to, automatic damay tong BB multiplier transistor na to. Tawag nila sa iba dyan, biasing transistor. Para dito sa dalawa yan eh. Sa yung kumukonto sa dalawang driver na to, kung saan yung collector niya nakakabit dito sa base. Tapos yung emitter niya nakakabit dito sa isa. Tapos yung base niya pumasok na rito sa may pinaka
bus signal, ay bus section. Yun lang guys, yan, pinalitan na natin lahat. Bali, naging sira sa kanya, 4 na transistor. Isang BBE multiplier, tawagan nila, biasing transistor. Tapos, dalawang 5 watts. Tapos, itong driver, itong dalawang driver na yan. Tapos, mga resistor. Ngayon, tetestingin natin kung okay na. Ngayon guys, i-plug in na natin. Tingnan natin yung BC meter ng output natin kung tama lang ba yung yan guys, i-plug in na natin. Yan, power na siya. Kuhanan natin ng base emitter kung tama yung supply niya. Ayan, 0.5 0.5 0.5 0.5. Ayan guys. Kabila rin pala. Ayan. 0.44 0.44. Ito yung mga pinalitan natin ng output. Yan, 0.46. Yan guys, 0.40. Ibig sabihin lang, okay na itong ampli. Hindi ko pa nilalagyan siya ng speaker. Yan, malalaman natin guys, yung pang pinali, pang huli, pagka nagpalitan kayo ng pyesa, kukunan nyo kagad ng base emitter kung ilan yung supply ng base, yung base voltage niya, kung tama lang kailangan para maging okay yung transistor, yung maging smooth yung takbo ng output, kailangan makasukat ka dyan ng mga 0.5 0.5. Kasi pag wala pang load, sa iba pagka wala pang load, pag power mo pa lang, masusukat mo 0.3 hanggang 0.5. Pero ang pinakaano niya talaga, at least 0.7. 0.6, 0.7. Kasi pagka may load na yan, naglagay ka ng mga speaker dito, tataas pa yan eh. Tataas pa yan. Habang tumataas yung current, bumababa naman yung voltage. Yun ang dahilan kung bakit pag overload yung speaker dito, pag sobra-sobra sa speaker, nahihirapan yung collector current niya. Dahil pag tumaas yung base current, bababa naman yung voltage ng collector. Nasyan dahilan kung bakit nasisibakan ng mga output transistor. So ngayon, testingin ko na lang. Subukan natin testingin kung tutugtog. Pero bago yan, tingnan natin kung may DC. Kung meron DC voltage. Yan, wala guys. 0.02 millivolts. Kabila. Wala rin. Ayan. Zero guys, zero DC offset. Ibig sabihin, safe na siya lagyan ng speaker. Pwede na natin siyang patugtugin ngayon. Guys, sabol na lang to kasi nakalimutan ko ipakita kung ilan yung output ng main amp natin, ilan yung output supply ng main amplifier, kung ilan yung supply ng op amp, saka yung sa Bluetooth module natin kung ilan yung supply. Ngayon papakita na lang natin, pinakalimutan. Saka may magano na din natin pinakita yung kung ilang supply. Yan guys, power on natin. Yan, nag-power on na. So guys, yung sa op amp niya, supply ng op amp.
Ayan, meron siyang positive 15 volts at negative 15 volts. Ito yung dalawang to, yung sa negative positive supply. Tapos itong isa, supply sa Bluetooth module niya, 5 volts. Ayan. Ayan. Supply ng Bluetooth module. Ayan, 5 volts. Sa supply namin ng amplifier guys, saka center tap, bali yung positive, negative, ito yung gitnaang ground. Pwede natin ilagay dito sa capacitor ay sa diode kung saan ito yung pinaka common ground niya at ito yung magiging positive. Ayan, meron siyang 57.7 volt. Kabila, negative 56 point. O, pwede naman dito guys na meron ditong fuse, dalawang fuse para sa negative positive supply. Pwede na rin naman na dito nyo na rin kuhanan ng supply. Pwede rin dito sa fuse na to. Ano nyo lang dito sa ground. Tapos dito sa fuse, meron siyang 55, 56 negative. Yung isa, positive, 55.7. Yung isa, negative 56. 55.7, 56 na rin yan. Ngayon guys, testingin naman natin ngayon. Para ito pala guys, yung magsaselbing balance niya. Left and right. Master volume para sa left and right. Nagsaselbing balance na rin para sa left channel saka sa right channel. Ito yung master volume ng bawat channel. Tapos ito yung pinaka main volume. Ayan o. Ilagay natin sa gitna. Tapos ito yung sa left. Baba muna natin. O, lalagyan natin ng signal yung left muna. Yan. Tapos yung right naman. Lagyan natin sa right. Kahit sa 1 port lang. Kasi lagay natin pareho sa 1 port. Nakikita nyo yung rito guys, yung ilaw niya, indicator. Yun ang niya, signal indicator niya. Para dito sa right and left. Kasi pag binaba mo right, hindi magkakaroon ng signal indicator yung right channel niya. Pag binaba mo yung left, ganun din. Wala kang makikitang indicator dito. Yun yung design niya ng key audio. Malalaman mo kung may signal yung dalawang channel pamamagitan ng indicator. Kasi nakakabit sa pinaka-input mismo. Kasi to input ng main volume. Dito pumapasok yung mga input ng main amp. Ito yung pinaka-input ng main amplifier natin. Saan ito pumasok dito sa volume control para itong preamp i-control nitong main amp. Pre-amplifier, ibig sabihin, small signal lang siya. I-amplify niya sa pinakamataas na signal. Ito na yung magko-control dito. Itong left channel at right channel. Kaya malalaman mo kung may signal na pumapasok sa kanya sa pamamagitan ng indicator dito. Yan, ilagyan natin yan left. Ano? Tapos yung right. Yan. Tapos ito yung magsasilbing main volume sa dalawa. Yan. Ito yung magsasilbing main volume. Yan o.
Yun lang guys, ulitin.